Morning po. Dito kami ngayon sa Barangay Road na papunta sa farm. Mga 500 meters lang ito na off-road, kaya extra challenge to pagka tag-ulan. Dito na tayo sa right of way, malapit na sa property talaga ni Ma'am Jen. Ayan, tatanan yung bahay. Yan yung magiging bahay ni Ma'am Jen dito. Yan. Jen. Tapos may Ay, kubo. hello. Kawawa naman ang patrol ko. Hindi, ganun talaga. Designed for off-road talaga ito. Ang daming mais. Meron akong question. May isang puno, anong bunga? Ano? Ay, ang galing! Mga Texas yan eh, mga... Hindi, joke lang, hindi. Ganda, no? Saan natin ilalagay yung mga manok dito? Ha? Hindi ba ito? Mo dito, oh. The forest. Kahit saan ka tumingin, may forest. Dito, meron din. Diba? Mag-i-enjoy kayo dito. Ganda to pag nangyari. Parang yung mga sa Tagaytay. Yan, kasama natin pa rin si Ate Madel. Saan tayo pupunta? Pupunta tayo doon sa ranging area ng mga Rhode Island chickens natin. Again, backyard operation lang to ha. So, dadali na namin to sa mini kulungan nila. Kasama natin si Kuya Joel na tumutupad. Are! Ay! Sorry about that, kambing. So, nandito yung iba natin. Yan, yan ba to? 60 days, 45 days na pala yan. Dito yung batch number nila. Kung kailan sila na-hatch. Ilan sila lahat. Tapos ano yung mga... Sorry, hinihingal ako. Mga vaccine na nabigay na sa kanila. Tara, papasok tayo. Yung medyo malalaki-laki na, kumpleto ng mga feathers nila, yan, pwede nang hayaan lumabas. Para makapagkain-kain na sila dyan ng mga damo, saka mga kuli-kulisap. Pag mga bata pa, dito muna sila. Confined muna sila dito. Pero talagang intended sila for free range. Hinihintay lang yung tamang edad nila. O like ito. Yan, ito mga nasa tamang edad na sila. Yan, kaya free range na talaga sila. Ang gaganda, di ba? Ganda ng kulay. Yan, ganyan sila pag lumabas. Mga ilang na nga ba yan? Yun, good. Nagkakilala na. September 3, October 3. So, yan, mga 10, na yan, mga 10 weeks na yan. Mag-i-start silang mag-lay ng egg pag mga 16 weeks, di mga 4 months. Mag-i-start na sila. Ayun, kagaya dito, ayan o. May mga itlog na dito. Yan. Yan siya. Ito ay, may itlog kaya. So, sa kabila meron din. Flavor na to guys. Flavor. Ganyan sila. So, ayun. Kung mapapansin nyo, nakalbo na tong part na to. Kahit dito, dati makapal ang damo. Kinakain kasi nila yan. Kaya nauubos. Yan. So, masasaya yung mga chickens dito. Hindi sila stress masyado. Although alam nila isang araw, gagawin din silang inasal. Pero, sa ngayon, nagre-relax pa sila dito. Yan sarap ng buhay, di ba? Doon, yung mga adult, mga layers na laying na. 100, ang hen doon, 70. Tapos 30 naman yung rooster. Kasi ang ratio ng manok is 1:4 eh. Or 5, pwede rin. Pero pag dito,
yung plano natin. Since mga layer lang naman lahat yon for consumption, kahit wala ng rooster yon, puro hen na lang, okay lang yun. Ang kailangan lang naman rooster pagka yung mga i-breed for breeding para i-incubator. Ngayon kung pang product, pang consumption lang naman, kahit wala ng rooster, okay lang. Dito, gagawa dito ng housing nila para dyan sila mangingitlog. Saka doon, banda ron, gagawa din doon. Yan. Siguro lalagyan ko lang ng number itong mga cage para pag nag-usap kami ni Kuya Joel, madali mag-explain. Kunyari, sabihin ko, yung cage number 1 para sa ating backyard operation. Gusto mong makita sa part na to? Paano? Papasok tayo. Again guys, puro automatic door tayo dito para hindi stressful sa mga manok. Yan, napapansin niyo yung mga manok natin, masasaya sila. Namumula-mula sila. Yan, ganyan. Oh, di ba? Pag kinain natin yan, napakasarap niyan. Bago sila katayin, mga 4 months at least. Para masarap na talaga. Yan, pwede silang tamakbo-takbo dito. Ganda sa baba. Hanggang sa baba. May net naman, so hindi sila makakalabas. Safe din sila sa mga predators like yung mga lizard, yung mga sawa, snake, yan. Dinosaur. Ayan, oh. Oh guys, dito papakawalan namin yung mga bagong batch ng manok. 500 heads to. Divided by 10. 50 lang. Papansin nyo, tuwan-tuwa sila. Yan, magtatalunan yan. Yan. Kasi first time nilang napunta sa ganito kalaking lugar. Oh. Nasanay sila doon sa maliit na kulungan lang. Kaya hanggat maaari, dapat vaccinated na pag dinala dito. Oh, tuwan-tuwa sila. Gusto talaga natin dito is gawa nating matawag nating integrated. Sana nandito na lahat. Kaya nagtanim na rin kami ng saging doon para pagkain din ng mga manok in the future. May mga tanim na rin kami mga tanglad. Pero napansin ko, natatakot yung mga manok sa tanglad. Eh. Feeling nila, ililitson na kaagad sila. Huwag natin. Yun, tuwan-tuwa sila, oh. Oh, di ba? Hindi nila alam, isang araw gagawin silang tinola. Hindi pa naman kami kumikita rito, eh. Pero nakakatawa na rin. Puro gastos pa lang. Yan kasi very organized kami dito, eh. Lahat may pangalan para pag may pumasok na mga sawa, kilala nila kung sino yung kinakain nila. Oh. Alam niyo, uy, bago-bago to, dito tayo. Stock ng mga ipa, rice hull. Para ginagawang beddings nung mga manok para iwas doon sa mabahong amoy. Tapos yung mga used ginagamit naman as fertilizer, natural. Ito naman yan, since ang pinopromote nga natin dito is yung mga mabuti sa environment, puro solar ang ginagamit namin dito. Kakatipid din. Saka maganda rin sa environment. Yan, tapos tubig namin dito is deep well. Yan, napansin nyo, may mga mais din dito. Yan. I-grind siya para ihalo din sa feeds. Para natural din. Yan, dito, pupunta tayo dun sa nag-umpisahan namin. Yan, ito. Ito yung unang-unang batch namin ng mga layers eh. Na binili namin sa ibang farm. Hindi namin sariling palaki ito. Merong ilang mga hindi productive, maaaring nagkasakit sila nung mas bata pa. Kaya isa-isa pinapakatay ko na lang. Pinapakal ang tawag nila. Yan. Dati 7 yun eh. Ngayon 3 na lang. 4 pa. Para hindi rin masayang. Hindi, kasi kung pahayaan mo sila dyan, kakain lang ng kakain ng feeds eh. Hindi naman nakakapag-produce ng itlog. So katayin na lang para mapakinabangan yung meat. May tanim tayo ditong konting azola. Kinakain din ng mga manok yan. Bawas ng feeds. Kasi the more na nakakabawas tayo ng feeds, so siyempre na i-convert yun into income or savings. And maganda para sa mga manok. Hanggat maaari, makakain sila ng mga natural na pagkain. Nagdadala kami dito ng mga lumang gulay. Ito pala si Ate Alet. Yan, kita niyo naman, namimitas ng mga sariwang gulay.
Kaya pag nandito kami, nakakatuwa talaga, sarap kumain dahil bagong pitas, fresh na fresh. Hindi naman nila Ay, ito pala ay chicken shawarma. I don't know kung kakainin nila, baka sabihin nila, baka kasama natin to. Tatry natin. Yung kagandahan pag may mga alaga kang manok yung mga hindi mo na nakain, hindi pa rin masasayang kasi pwede mo bigay sa manok. Tingnan natin kung kakainin nila yung kapwa nila manok. Minsan yung mga buko, hindi nauubos, dinadala na rin namin dito. Medyo frozen pa siya. Yan, diba? Walang sayang. Tapos, healthy pa yung nakakain ng mga manok. Yan, mga bayabas, pwede rin, kinakain din nila mga bayabas. Talagang anything, pwede silang kumain. Tapos may tanim din kami doon ng mga mulberry. Ay mga dahon naman. Ngayon lang medyo maliliit pa kaya hindi pa po pwede. Tanim na rin kami ng mga napier para sa mga pag nag-alaga ng kambing in the future, mapapakain din. Iwas din feeds. Yan, tas mga malunggay, kinakain din ng manok yan Ito, tatapo naman natin. Ayun, kakain din. Favorite nila talaga buko. Kaya minsan nagdadala ko ng sapal dito, gustong gusto nila Maganda tong breed ng Rhode Island Red kasi double purpose siya Pwedeng for egg at saka yung meat nila dahil nga malalaki sila Nag-average ang timbang nito, mga 2.5, 2.7 kilos So, pag hindi na nangingitlog, ikakal naman, maganda rin yung meat nila. Yan ang mga sign ng mga healthy yung mga manok. Pagka pulang-pula yung kanilang palong, yan Tapos yung kulay nila, maganda din, hindi namumutla. Parang tao din kung namumutla, sign ng hindi healthy Dumating sa akin yan, mga malalaki na, mukhang hindi sanay sa free range. Hindi sila palakain ng mga damo-damo dito. Kasi kung kung masanay din Kunting-konti lang sila kumain, dun lang. Kaya yung atin, mga ganyang mga bago, sinasanay natin. Ano ginagawa mo kay Joel? Mahusay siya mag-alaga ng manok. Marami kang mga sasabungin na manok, Kuya Joel, no? Sarap mamuhay sa bukid. Yan, maraming gulay. Pag gusto niyo ng lechon kalabaw, hindi sa atin. Yan, babalik na tayo sa farmhouse. Yan ang challenge dito pag nag-set up ka ng farm yung paggagawa ng kalsada. Napakagastos magpatambak. Ano lang ito, 2.2 hectares lang. Kaya maliit para sa cattle farm. Cattle, yung mga fattening. Walang space para taniman ng pagkain. Hello, Ma'am Jen. Kumusta ka na? Sipag naman ni Ma'am Jen. Wow! Nakakaitim lang talaga sa farm. Kita niyo ako guys, puting-puti ako dati. Wala pang farm. Ngayon, wala na. Nga pala, guys. Ililipat itong kubo na to doon sa side na yon. Prepare na. Tapos medyo iikot ng konti, babaguhin yung orientation ng para nakaharap dito. Para ng space dito and at the same time, medyo makikita ng konti yung bahay. Lunch sa farm! That's missing or lacking. Dapat bili ka ulit ng rock salt. Pabili ka kay Sol. Hindi, kahit ganyan, okay naman yan. Hindi. Ano ginagawa? Cellphone pa lang.